Kamusta na mga kalay? Isang panibagong araw na naman ang ating harapin. Ako po ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Lunti ang Agama. At bago tayo magpatuloy sa ating vlog na ito, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tao na dumalo sa unang araw ng ating klase sa Hilot Binabaylan Alignment Training Program. So gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito na imbitahan kayo dito sa Templong Anituhan at dumalo sa susunod na linggo. Tuwing Sunday po kasi ito from 1 p.m. to 6 p.m. Itong magkakaroon ng 13 sessions. So hanggang po tayo, no? Hanggang June 22, 2025. So every Sunday ay maraming karunungan tayong ibabahagi. Ito ay patungkol sa katutubong gamutang Pilipino. So sa pagpunta nyo, kung kayo ay taga Maynila, no? Magsakay lang po kayo ng MRT at bumaba po kayo ng MRT St. Chris Station sa may Quezon Ave. And from there, mayroong bus po doon, hindi akin, may bus po doon, na papuntang Palmera or sa Pampalay. Baba lang po kayo sa may Star Mall. At pagdating sa Star Mall, sasakay po kayo ng tricycle papuntang Francisco Homes, magpababa kayo sa FCPC Gate 2, BM Toda at Francisco Homes Toda Terminal. So sa tabi ng terminal na to ay ang Templong Anituhan. Ito na po, makikita niyo po siya, no? So ngayon, sa ating vlog, parang I'm grateful na nagagawa natin ang mga bagay na ito, na naibabahagi natin ang karurungan hindi lamang sa YouTube, sa TikTok, o sa ating social media at website, kundi sa in real life person. So kung papansinin po ninyo, ang ating templo ay hindi templo na inaasahan yung malaki. Maliit lang po ang pwesto natin. At itong templong ito ay parang ginagamit natin siya, or we are utilizing it as a healing center na rin. Bukod sa healing center, nagkakaroon din tayong mga pagtuturo dito, at dito tayo nagbabahagi ng ating mga karunungan. Talaga nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin, lalo na yung mga nag-aral, nag-enroll sa Amerika, dahil sa tulong ninyo at sa mga previous students natin na nakaipon tayo upang maging presentable naman ang tirahan natin dito sa San Jose del Monte na ginawa nating templo. So, ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng templo, pagkakaroon ng simbahan, pagkakaroon ng masjid o pook, dasalan, no? Pinayagan ba ng Diyos na magkaroon ng maraming religion, katulad ng pangaral ng mga major at dominant religion, no? Like Christianity at Islam? Kung tutusin, hindi natin mapigilan ang pagsulpot ng mga maraming simbahan sa mundo. Bakit po kaya, no? Bakit kaya maraming simbahan? It's not because of the will of God. Ang kalooban ng Diyos talagang magkaroon ng maraming simbahan, no? Pero pinahihintulutan niya ito upang ang mga tao ay magkaroon ng pagkakataong makalapit sa Kanya, no? Every churches, every temple, every shrine, every mosque, every synagogue, no, from the Jewish, ay blines ni God. Inalaw ni God na magkaroon ito para ang tao ay mayroong malalapitan in terms of they could pray, they could talk directly to God. Nagkaroon lang naman ng kaibahan ang mga simbahang ito is dahil sa mga pamunuan, namumuno ng simbahang ito. Dahil mga leaders nito like pastors, priests, rabbi, imams, ay mayroong pinapairal na katuruan na kanilang sinang-ayunan na dapat ganito, no? So dito, doon nagkakatalo dahil sa mga turo. Pero on my part, like on my traveling, no, lagi akong naghahanap ng prayer room o puok dasalan, at nakakatuwa dahil kasi ang mga Muslim ay mayroon talagang prayer room na pwedeng puntahan ng mga tao sa airport, no? I pray na sana yung mga prayer room na to ay interfaith, no? Kasi minsan pagka visit time, mga Muslims lang,
Eh ako, pag nasa airport, pag gabi lang or pag lagpas na nila, but I really feel comfort pag nandun ako sa loob ng Puok Dasalan or prayer room na matatagpuan sa mga public, like airport, no? Like airport. At yun po ang inaasahan natin na sana bawat lugar na mapupuntahan natin, public, sa mga malls, ay merong interfaith sana. Pag interfaith, eh hindi lang siya kwarto para sa iisang relihiyon, like Muslims. But then, I really appreciate our Muslim brothers kasi na-accommodate ako sa sa kanilang prayer room sa loob ng airport, no? Pero I was able to come to mosque sa masjid sa Saudi Arabia nung ako yung nagtatrabaho doon. Dito sa Pilipinas, hindi pa po ako nakakapunta at gusto ko sanang pumasok din and to try to pray with the people, no? Pero alam ko naman kung anong oras ang pagdarasal ng mga kapatid nating Muslim. So susubukan natin one time, no? Pero ang iniiwasan lang natin is yung parang, alam mo na, parang hindi naman ako sa natatakot. Magkaroon ng conversation at conversion system. Kasi parang yung gawain na yun, no, parang kino-convert ka na maging kabahagi kanila ng kanilang relihiyon. Parang if you are on that group, is parang you will feel na, ay teka lang, kakaiba, hindi ako kabilang sa kanila. Mararamdaman mo. Pero maganda sana kung ang isang simbahan ay very inclusive, no? Inclusive na you don't need to believe or to be part of their religious organization. Like here, no, sa atin. Lahat naman ng tao dito, hindi naman sila member natin eh. Kumbaga, wala talaga tayong membership. And I don't require people to become member of Templong Anituhan. But they could still come and avail the services that we offer. So yun po yung parang naging prinsipyo ko sa buhay na para lang mabigyan kita ng serbisyo ng paglilingkod, kailangan mong maging member. Sa Templong Anituhan, hindi na po ganon. Hindi po ganon. Although sa Luntiang Agama, nung unang panahon, talagang masyado tayong pihikan. Sinisigurado natin na kasi yung service natin is religious service. So, as much as possible, sinisikap natin na huwag makatapak ng ibang pananampalataya. At we don't recruit. I don't want recruitment to happen. So, ang ginagawa natin dito sa Templong Anituhan, sa lahat ng mga workshop and webinars natin, is a process of remembering. Kung anong binabahagi namin ang aming karunungan, na alam ko na meron na rin kayo, at pag naalala ninyo yun, doon po namin kayo isinecertify. Tulad ng itong klase natin ng Hilat Binabaylan, ito ay katutubong gamutang Pilipino. Pagtapos po ng inyong pag-aaral, na kumpleto nyo na po siya, is kayo ay kikilalanin bilang Hilat Binabaylan. Sa ngayon, ito lang muna mababahagi ko. Muli, nagpapasalamat talaga ako sa inyong pagtitiwala sa akin na yung mga numbers pala, no, o yung mga nag-aral kahapon, nagpunta kahapon, matagal na palang taga-subaybay, no, sumusubaybay sa aking mga gawain. Supposedly, nagkaroon ako ng training noong 2017. Ito ay libreng pag-aaral sa may Novaliches. Dapat noon pa lang nakapunta siya, pero so, natapos na yon 2017 yun, no, at nagkaroon tayo ng mga teachings na medyo may kamahalan kasi nga ito ay successive, ibig sabihin araw-araw for 9 days na pag-aaral. So, matutulog kayo sa hotel. Ibubuk namin kayo ng hotel, meron kayong pagkain, yung training, at saka mga modules. Kaya medyo kamahalan siya, no? Medyo kamahalan siya, no? Pero dito, naabot natin dito yung training ngayon, mga exclusive one-on-one training ngayon, naaabot natin ang mga kababayan nating Filipino na ipinanganak na at lumaki sa ibang bansa. At nung nagbakasyon sila, na-appreciate nila na meron pala tayong katutubong gamutan. At yun ang pinagpapasalamat natin. So sana kayo din po, no, sisikapin natin na magkaroon ng mga affordable trainings. The reason why na tayo ay naghingi ng bayad, no? Pero
ng bayad. Dahil kasi yun lang po yung income natin. Kailangan natin kumita. Kailangan natin na, alam naman natin, huwag na tayong magpaka-plastic. This is a business. No? So, sorry sa mga bashers kung ibabash nyo ako. It's your own opinion. Pero kahit nga simbahan po kami, simbahan po ang registry natin, no? Ibinigyan din kami ng BIR number. So yung BIR na yon ay pinatatakbo natin, nagde-declare tayo magkano ang mga donasyon nyo, at lalo na yung katulad ng mga training fees, na pag nagbayad kayo, magbibigay kami ng resibo para sa inyo. So sana maunawaan niyo kung bakit tayo naniningil, dahil kasi yun lang po ang income natin. Ito yung kita natin. Ito yung paraan para gumawa kami ng pera. Kasi sa paglilingkod natin, no, donation-based naman. No? Wala kaming specific amount. Kung magkano ang ibigay ninyo, yun lang po ang tinatanggap namin. At hindi po kami tumatanggap gamit ang aming kamay, kundi inilalagay nyo dito sa altar ang inyong alay na inyong donation o limos para sa paglilingkod na aming pinagkakalob sa inyo. So sana, hiling ko, kung matagal na kayong followers dito sa Luntiang Agama, matagal ko na kayong followers sa TikTok, magkaroon po tayo ng pagkakataon. Siguro ipon lang ng konting pamasahe, no? At yun din, naalala ko, no, sa mga kapwa ko dito sa TikTok na advisor, spiritual advisor, kapit lang mga kapatid. Gawa lang tayo ng activities na ikalulugod ng dakilang lumika. Dahil kasi ang buhay natin, wala naman tayong regular na trabaho eh. Alam ko wala tayong regular trabaho. At dahil doon, wala rin tayong regular income. No? So even itong pagtuturo, hindi naman siya regular. Kaya kailangan sikapin natin na i-push pa natin na ang blessings ay darating. And I am praying for all of you. Kilala ko po kayo at ramdam ko po ang pinagdadaanan nyo. Pareho lang po tayo. So kung hindi man kayo makapunta, sisikapin ko na kayo ang pupuntahan ko. O kung hindi man, magkaroon tayo ng event sa gitna na malapit sa inyo para hindi masyadong magastos. I don't know how much is the fare going here. No? Siguro pag 100 pesos or 200 pesos, makakabalikan na po kayo from Bulacan, San Jose del Monte, patungo dyan sa inyong lugar, either Quezon City o Manila. So titignan natin, i-research natin kung magkano ang magiging pamasahe. Pero hanggang dito na lang mga kalahi. Sana makita ko po kayo sa susunod na linggo dahil panibagong topic na naman. So isa sa mga topic na pag-uusapan natin this coming Sunday ay yung realms of the spirit, of the Filipino indigenous spirit. So ano yung mga hierarchy nila, ano ang nagagawa nila para maapektuhan ang buhay ng tao. So kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Hanggang sa susunod po ulit. Ito ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.